Nasa 3 linggo nang naobserbahan sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang isang floating platform ng China. Yan mismo ang naaktuhan sa MDA flight kahapon matapos na muli itong hinila papasok ng lagoon. May report si Patrick De Jesus. Hindi pa rin tinatanggal ng China ang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakumpirma ito sa Maritime Domain Awareness o MDA flight gamit ang CESA Caravan aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang PTV News. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muli itong hinila papasok ng lagoon malapit sa isang Chinese research vessel sa tulong ng service boat. Kasabay nito ay ang pag-alis sa floating barrier sa entrada ng bahura na ibinalik din nang makapasok na ang movable platform. When we arrived in the vicinity of Bajo de Masinloc, the floating moving platform just came out of the shoal. May nakita muli na mga tao sa floating platform. Isa pang research vessel ng China ang tumikit dito. Again, this is not a fixed structure. This is being towed by the Chinese research vessel depending on wherever the area that they're going to conduct the research. Nakababa ng 200 feet itong CESA Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. We are free to fly and operate as these international statutes allow. You are way beyond the 200 nautical miles EEZ of your country. You are reminded of your responsibility to abide the said ruling and convention. Please review your chart. Higit isang oras inikutan ng eroplano ng BFAR ang Scarborough Shoal. Nakita rin dito ang mga communication equipment gaya ng antena at mga boya sa loob at labas ng bahura. Tingin pa rin ng Philippine Coast Guard sa ngayon para sa marine scientific research ang pananatili ng floating platform at mga kagamitan na paglabag sa karapatan ng Pilipinas. I really don't want to discount to any possibilities na pwede nilang gawin. We have to go back in 1995. Ang sabi nila, when they took over Panganiban Reef, it's an ordinary fisherman shelter. And then right now, fast forward, it is now one of the biggest military base of the Chinese government in the entire South China Sea. Sabi ng PCG, diplomasya ang patuloy na pairali ng Pilipinas para alisin ang floating platform kasabay na mga isinasagawang pagpapatrolya mula West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.